OTP na sana raw natuloy ang contempt order. Kasi pag natuloy daw, ma'am, nako, masaya daw ang mangyayari. Anong masasabi mo doon, ma'am? Alam mo, hindi nila kayang i-contempt. Kasi nakikita nila yung public support and the public. Imaginein mo ha, kinontempt si BP. Tingnan natin, yung magmamarcha sa daan. Ganun lang yung kasimple. Real politic. They know the numbers of BP. That's why yung survey na yan, tingnan mo ang pagka-release. She is the Vice President. Ang yabang nga nitong si Stella Kimbo eh. Ilan ba boto mo? Si Vice Presidente ilan? Let's talk real politics. Ang yabang yung lahat. Kasi hindi kayo nakaabot ng 1 milyon na boto. Ganyan ang asta nyo. Diba? Yun ang nakakahiya. Kasi hindi naman siya ang nambastos. Nag-present siya. Diba? At talagang sinabi niya, ito ang nangyari, ito ang... May sinabi pa nga siya doon na ang utilization rate namin mahina. Pero after the first semester, nagpipick up. So wala siyang tinago. So hindi ko maintindihan at makikita mo talaga na very biased. Lalo na yung presiding officer. Napaka-bias. So, at saka ang gusto kasi ni Congressman Benny for the Vice President to fall into the trap that he is laying. Simula pa naman, klarado siya eh. Kaya nga sinabi niya, ma'am, hindi na ho ako magtatanggap ng mga katanungan. Pero nagstay siya doon, di ba? After saying that first time. She stayed that, I think, for 4 hours. Alam mo, sa tingin ko ang members ng appropriation, no? Ang tradisyon kasi pag Executive Secretary Defense the presidential budget, no? Ang Vice President, ang tradition is may courtesy. Yung sinasabi nila na si Vice President Lenny ang pumupunta at nakukuha niya lahat ng gusto niya in a few minutes dahil ho si Vice President Lenny Robredo ay dating miyembro ng House of Representatives, no? Si Vice President Sara, galing ho yan sa local. Ang hindi ko lang nagustuhan doon, yung pambabastos. Ang pambabastos hindi una nanggaling sa Vice Presidente. Ang pambabastos ay unang nanggaling sa chairperson ng committee. Na andun ang chairman. Ano man yung ang chairman ang nag-open. Kung titingnan nyo yan, pinaghintay pa nila ang Vice President. Ako dati as congressional staff, wala akong nakikita na pag dumating si ES para sa presidente o ang vice president ay pinaghihintay, no? Iyon yung una. Pangalawa, dahil masyado na silang stiff sa kapangyarihan at ang feeling nila sila lang ang tama, hindi sila nakinig sa presentation ng vice presidente. Hindi ba yan kortesiyang makinig ka? Sinagot niya lahat doon, isa-isa. Sinagot niya yun sa... Nagulat nga ako yun sa WPS, sinagot niya. Yun doon sa ang kaibigan, sinagot niya. Yun doon sa COA, audit, sinagot niya. Sa opening statement pa lang. Pangalawa, nagkaroon siya ng accomplishment through a video, di ba? At pangatlo, nagkaroon siya ng PowerPoint na kung saan sinabi niya 8% lang ang increase. At dinisect niya, ito ang PS, Personal Services, ito ang MOOE, Maintenance and Operating Expenses, at ito ang CO, Capital Outlay. Saan yung 8%? Sa MOOE. Okay. Kaya ko yan sinasabi kasi iduduktong ko dun sa deferment. Yung sinabi niyang contempt, ayaw niyang paupuin ang mga staff niya. Ang sabi, di ba may nagtanong, nagkaroon na ba historical record ng nag-move ang appropriations to cite in contempt ang head ng agency? Wala ho. Pero nagkaroon na ng napakadaming deferral
wag muna nating i-approve. I-defer muna natin siya. I-defer pag ang head of agency hindi makarating. I-defer pag hindi bumigay sa gusto nilang proyekto na ma-insert sa project. I-defer kung hindi nila gusto ang pagsagot ng ahensya. I-defer pag yung data hindi nila nagusto. Ang daming. So hindi totoo na kinakapture nila ang executive agency. Marami na ho yan nangyayari dyan sa appropriations. Ang isa ko pang gustong i-correct, no? Tama si dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang pinag-uusapan 2025. Ang pinag-uusapan ay National Expenditure Program, budget ng Pangulo. At doon nakaloob ang budget ng Vice Pangulo. Dahil constitutionally, kailangan mong i-reflect yun dahil part siya ng executive. Okay? So, mali ang sabihin na may continuing appropriations. Mali ho yun. Huwag ho kayong maniwala na tama yun. Dahil ang continuing appropriations ay para lamang sa reenacted budget. Meaning, hindi nagahol sa panahon, hindi nag-agree ang BICAM, reenacted budget para hindi tumigil ang gobyerno. Okay? Hindi ho tamang i-invoke ang continuing appropriations. At maling-mali ho na gamitin ng oversight function ng Kongreso para sa budget ng 2023. Nasa 2023, wala ng confidential and intelligence fund. Okay, 2025 ang pinag-uusapan. So may nakaraan na hong 2 taon. Ay binabalik doon. Okay. Pang-apat, hindi pa ho tapos ang COA. Oo, may disallowance, pero ang proseso po niyan, i-review ng COA, padadala sa Office of the Vice President o kahit sinong ahensya. Ito disallowed namin. Magre-reconcile. Magkakaroon ho sila ng pagpupulong. Kung minsan po yan, mali ang resibo, kulang sa resibo, kulang sa justification, sa dulo ho na aayos. Okay? Panglima, ano pang mali doon sa nangyari dyan? Hindi ho fair at neutral ang presiding officer. Kasi kahit sa ruling niya at wala silang paggalang sa institusyon ng Vice Presidente. Diba? Sinabi naman ni Vice Presidente, ako'y sumasagot kung ayaw nyo ang pananagot ko, kung ayaw nyo ang actuations ko, pero ako'y sumagot. Dahil ho, sa opening statement, sinagot na niya ho lahat. At paulit-ulit niyang sinabi, hindi siya nag-a-agree ng question and answer format. Na-present na niya. Ang imbitasyon niya, it is a briefing. Lahat naman ho yung mga congressman, yan ho'y pinadadala naman ng briefing kit. Na-review na nila yan. Kaya nga yun nung isang kongresista, gumawa pa ng magkano ang ginastos sa isang araw. Mali ho yun. Hindi ho ganun ang process ng auditing ng pondo ng bayan. Kasi kung ganun ho, doon sa kongresistang yon, babae, taga Nueva Ecija, ma'am, can I request that you do that to be fair to all confidential and intelligence fund. At tingnan natin yung 6 pesos mali out of 10 pesos kung tatama. Ang pang-anim, anong mali doon? Sinabi sa opening ng presiding officer na kung gusto nyong pag-usapan ang confidential and intelligence fund, sabihan nyo kami. Kasi hindi yan basta-basta linalabas. Kasi ang ruling ng COA, kaya nga confidential and intelligence. Anong inalaw niyang si Congresswoman Kimbo ng Marikina? Ang una niyang tinawag minority. Ang unang ginawa ni minority, reveal sa public. At yun, may national security angle. Kasi ang tinatanong niya, saan itong mga ginastusan ng food? Saan itong safe house? Mga kalaban ng Estado.
binigyan ni Congresswoman Kimbo ng unbridled right to question confidential and intelligence fund. So ang challenge ko sa kanila, gawin ho nyo sa presidente. Gawin nyo sa mga security agencies. At tingnan natin, maghahalo-halo ho ang balat sa tinalupan. Dahil those are national security angles that you cannot touch, that you cannot reveal. Uulitin ko po, confidential. Ha? Ano ba ang confidential? And intelligence fund. Oh, sabihin na natin, ay may disallowance ka. Okay po, na-cure, tama si former President Arroyo. Ay, wala naman ho tayong binigay noong 2023. So bakit natin pinag-uusapan yung budget na yun? Eh tayo nasa 2025. No? So yun ang nakakalungkot. At dito nakita mo yung high and mighty House of Representatives versus the Vice President. Ganging up on her. Alam mo ang hindi nakita nila, Admar at saka MJ, nagagawin ni Vice Presidente siyang mag-isa ang magde-defend. Yaan history. Walang nangyari sa Kongreso post-EDSA na may isang agency head na siya lang ang humarap. Yun ang history. Pinakita niya sa buong taong bayan, ito ang hinalal natin. Sige, gawin niyo pa kung anong gusto niyo. Kasi ito yung Vice Presidente, siguro nagulat sila na, she will not sit down with all the inanities of the House of Representatives. At ang pinaka-importante dyan, yung liderato ng House of Representatives. This is a shining moment to you to rise and tell your colleagues, stop it. Let's not do that. She is our guest. She is the Vice President. Ang yabang nga nitong si Stella Kimbo eh. Ilan ba boto mo? Si Vice Presidente ilan? Let's talk real politics. Ang yabang yung lahat. Kasi hindi kayo nakaabot ng 1 milyon na boto. Ganyan ang asta nyo. Diba? Yun ang nakakahiya. Kasi hindi naman siya ang nambastos. Nag-present siya. Diba? At talagang sinabi niya, ito ang nangyari, ito ang... May sinabi pa nga siya doon na ang utilization rate namin mahina. Pero after the first semester, nagpipick up. So wala siyang tinago. So hindi ko maintindihan at makikita mo talaga na very biased. Lalo na yung presiding officer. Napaka-bias. Kasi yung pananagot niya, kaya nagkaroon ng initan eh. Kasi kung minanage niya like a true person who chairs a congressional committee, hindi ganyan. Eh nasanay na ho yung mga taga-House of Representatives na iko-contempt kita. Yung badgering, Si Vice Presidente ho, hindi ho yan witness. Siya ho ay guest. Resource person nga eh. Pag hindi nila nagugustuhan ng tanong, ang sagot mo, ibabadger ka nila. Kaya nga ang sabi ni Kwan, alam nyo na pala ang sagot eh. Ba't nyo pa ako tinatanong? Fair, being fair. Lalo na ma'am, nung na-pick up ni VP Inday, yung katagang, let's stick to our plan. Inuulit-ulit niya lagi yun eh. Parang nagkamali doon si Congresswoman Kimbo ng banggit eh. Ang bilis ng tenga ni ma'am eh. Na-pick up niya agad eh. Plano pala. Kaya minimintin niya yung salitang script, di ba ma'am, doon sa pagdinig. At saka MJ, makikita mo naman lahat may binabasa. Lahat ng kongresista na nagtanong may binabasa. Oo, merong guide, di ba? Pero kung talagang naandun ka on policy reasons, policy questions. At saka ang example hindi siya nang bastos. Tingnan mo si party list, Congresswoman Magsaysay. Tinanong niya, ako po ay representative ng senior citizen, ang aking hubang miyembro ay pwedeng maka-avail ng inyong benefits. Anong sagot ni ma'am? Ni Vice Presidente? Opo,
Meron pa po ba kayong sa medical? Opo. Meron ho ba kayong fast lane para sa mga miyembro ng senior citizen? Opo, pumunta lang kayo sa opisina ko. Sinagot niya dahil policy eh. 'Di ba? So, merong isa ring kongresista, yung dating kalihim ng kagawaran ng kalusugan, toned down and everything and deferential. Pero alam mo, loaded yung mga tanong. So, edi, ito ho, nagpresenta ho ako, meron ho kayong kopya ng PowerPoint ko, di ba? So, meaning, why will I stay a single minute if the objective reason for your inviting me it is to put me to spot? Okay? Hindi ito policy debate, hindi ito policy, ang OVP. So, sino nagpalaki ng apoy? Si Vice President na nag-iisa o yung mga kongresista na nandyan? Paano yung mga tanungan ni ma'am, Bishop Abante, Congressman Abante, na simpleng tanong lang naman yun, yes or no, pero pinagpipilitan niya kay VP Sara, pero talaga hindi niya mautakan yung bise. Siya na lang, in the end, ang sumagot sa tanong niya. Alam mo, MJ, inquisitorial yung yes or no eh. Lawyer yun. Di ba? Ba't mo ko tatanungin ng yes or no? Ang budget ba is yes or no? Nag-increase ka, 10 piso. Tama o mali? Di ba? So, at saka ang gusto kasi ni Congressman Benny, for the Vice President to fall into the trap that he is laying. Simula pa naman, klarado siya eh. Kaya nga sinabi niya, ma'am, hindi na ho ako magtatanggap ng mga katanungan. Pero nagstay siya doon, di ba? After saying that first time. She stayed that, I think, for 4 hours. So kung may policy question, sasagutin ko yan. Kaya nga ang perfect example doon, bakit si Congresswoman Magsaysay? Sinagot niya ng maayos. Diba? Kasi yung mga ibang mga kaibigan ko, hindi daw prim and proper, hindi daw langwahe ng pagiging vice presidente. Alam po nyo, ano ho ba ang storya ni vice presidente sa House of Representatives? Diba? Nakita nyo naman ho ang demeanor niya noon. Ano hong nangyari? Ngayon, nagpakatotoo lang naman po siya. At in-expose niya ang House of Representatives. These are people so into the power structure that are willing, to put down a vice president. So ako, ang akin, pag yung mga kaibigan ko sa business sector na pagsabihan, that is Sara Duterte. And nakita nyo yung effect ng pag-resign sa DepEd. Now she is a free person. She has been holding her silence for 2 years supporting this administration. Now nobody can use her. So yan lang yung pinakakuan niya. And she stayed there for more than 4 hours and endured all the insults. So you tell me, is she unbecoming of a vice president? Or she is showing to the people there is something wrong in our political structure? Ma'am, yung job niya kay Franz Castro, calling her a convicted lawmaker, ba't daw nandun, nakaupo pa? Sabi ni Leda Lima, wala daw karapatan si VP na magganon dahil on appeal pa naman daw yung kasong kinakaharap ni Franz Castro. But then on, totoo naman din talagang convicted siya. To the rescue naman si Raul Manuel. Mukhang inis na inis ang mga kaliwete sa mababang kapulungan doon sa move ni VP Sara. MJ, alam mo yung convicted naman talaga siya eh. Di dapat ang sinagot nila doon, it's on appeal. Pero, kasi si Vice President is appealing to the records of the House. Marami kang inalis, convicted. Kasi the moment ma-convict, ang only recourse ng korte is kung walang session, doon pwedeng i-implement. Ang daming nangyari dyan. Nandyan si Congressman Mark Jimenez
na andyan si Congressman Tevez. Marami pa na iba, hindi ko lang ma-recall kung sino, pero marami pa yan na convicted, madaling inaalis, madaling rene-request na maalis. Yung iba o under appeal, baka naman pwedeng wag ka munang umattend, i-restore ka namin once you are cleared. Pero sa tingin mo gagawin yun ng leader ng House? Yan nga yung nanguna doon sa offensive nila noong 2022. Di ba? Sila yung nanguna. At yung Kimbo, Castro, Brosas, Manuel, yan yung offensive tackle kung sa football ni Speaker. So, kita mo ngayon, they were just repeating their role 2 years ago. Tingin mo, ma'am, aaprobahan nila itong batas? Kasi, halimbawa, dinifer nila kasi mauuna yung iba. Meron nagsasuggest na bawasan. Pero di ba parang 1.8 ata or malaking bahagi dito para sa operation ng OVP. Pero tingin mo, babawasan ba ito? Kasi pinagkatiwala na sa kanila. And if ever man na hindi nila aprobahan yung talagang proposed budget at babawasan nila, ano sa tingin mo yung magiging masamang epekto dito sa mga nagsusulong na ito or sa mga mag-aaproba na babawasan ang pondo ng OVP? Admar, dalawang bagay lang yan. Hindi nila ibibigay yung increase na 8%, which is like what the 1 point something that you mentioned, or i-defund nila. Ano yung defund? Either sasabihin nila piso ang budget ng OVP, hindi naman pwede ng zero. Nagkaroon na ba yan sa history? Oo, nung panahon ni the late Senator Maceda, when he moved for a 1 peso budget for EIIB. EIIB at that time was the agency in charge of trying to mitigate smuggling in the country. At that time, who was the head? The former National Security Secretary, sino ba yun? Yung panahon ni Ramos. I'm sorry, I forgot the name. But there was that instant, no? So, pagbalik sa September 10, dalawang bagay lang yan. Sasabihin nila, you owe us an apology, and I don't think the Vice President will make an apology. The fact na nasa sa inyo po, I give it to the House of Representatives, to whatever their pleasure is on the budget of the si Joe Almonte yung sa EIIB, whatever the House of Representatives pleases. So kung anong desisyon nyo, total naman kayo ang may power of the purse, I will accept that. Na ginawa niya dun sa Confidential and Intelligence Fund. So yun, either i-remove yung 8% o bigyan ng 1 peso budget. Pag nagkaganon, makikita natin kung sino ang tunay na leader who rises up to the occasion. Ma'am, meron... Tingin ko sabihin ni Vice Presidente, protektahan ang sweldo ng mga manggagawa ng PS, ng OVP. Pero sa tingin ko, by giving it up to them as the persons in charge of the power or who have the power of the purse, ready siya kung ano man niyang gawin. At titingnan natin, ang inaalsan nyo ng serbisyo ang taong bayan. Ganun lang kasimple. Ma'am, speaking of the upcoming September 10 budget briefing sa OVP for 2025 proposed national budget, may mga nagpapadala kasi ng mga impormasyon to be verified na ang plan B daw is to attack VP Inday with accusations of adultery. Personala na ang datingan. Kung totoo man, ma'am, o verified ba ang mga impormasyon na ito, tapos ang aanguluhan ng adultery, anong masasabi mo doon, ma'am? Anong kinalaman yung sa budget? Lalo lulubog ang House of Representatives. Kung ganyan sila, it's a marketplace.
It's not a marketplace of ideas, but it's a marketplace for character assassination. So be it. Tingnan natin. Ang final na huhusga sa kanila ang taong bayan. Okay? This is a play on brinkmanship and a play on character. Can the speaker rise to the occasion? I surely hope so. Kasi, again, uulitin ko, ang mandato ng Vice Presidente, ni walang isang kongresista ang may 1 milyon. Si Vice Presidente may 32 million. Doon lang natin tingnan. So, kung gusto nilang gawin yon, katulad nga ng Vice Presidente, I'm giving it to whatever the pleasure of the House of Representatives. Pero kung marunong ka magbasa ng mga nangyayari, kung marunong kang magpulso sa taong bayan, kung marunong kang tingnan ano yung inaatake mo, patingin ko naman maiintindihan ni Speaker Romualdez kung anong dapat. Again, meron rin play ng impeachment. Kasi yung paulit-ulit nilang tanong sa confidential fund, gagawin niyang isang charge sa impeachment. So sa atin, di gawin nyo. Kasi yan ang demokrasya unfortunately. At yung demokrasya natin ngayon is sold to the highest bidder. So, kung gano'n ang mangyari, Prof, wala doon tayong sa magagawa. committee level, yung sa recent lang na budget hearing ng OVP, malinaw doon. Kumbaga, kaya nga paulit-ulit na lang ng tanong Kumbaga, hindi ko na dedepensahan, kayo nang bahala. Basta yun yung prenesenta ko, hindi ko na idedepensa, kayo na ang bahala. Do you think mag-i-insist pa rin sila na dapat sumagot si VP Sara? Considering parang binigyan na sa kanila ng kapangyarihan, dapat nga mabilis na lang yung mabilis na nga yung pag-aproba or kung anong gusto nila. Kasi sabi niya, ayaw ko ng depensahan, ito yung presentation namin, ito yung gusto namin, at nasa sa inyo kung aaprobahan ninyo o babawasan na ninyo. Do you think kailangan pa talaga na, lalo na pag nasa plenaryo na, considering hindi na yata siya yung magsasalita, di ba? Ang nabanggit kahapon si Congressman Alonto na. So si Congressman yung tatanungin ngayon dyan. Do you think na i-insist pa rin ito na kayo na bahala? Alam mo yan, recognition yan ni Vice Presidente ng power of the purse. Kasi kung i-insist niya yan, dapat noon pa, di ba, dun sa Confidential and Intelligence Fund. Hindi, give up niya yun. So, nasa inyo sa poder di gawin nyo. Ngayon, kung ano man yung gawin nyo at hindi nagustuhan ng taong bayan, huwag ako ang sisihan nyo. It's a very, kumbaga sa chess game, na-checkmate sila ni Vice Presidente. Itutumba mo ba yung queen? Diba? O mag-give in ka dahil Vice Presidente yan. So, nung dati hindi nga siya tinulungan ng presidente Natatawa lang ako doon nung sinabi na walang line item kay Congresswoman Rosas. Wala hong line item. Ang pinanggalingan yung confidential fund ng presidente. So, anong line item ang hinahanap nyo? Nag-request ka, may sulat at may kopya sila ng sulat. At sinabi ni Presidente, I'm authorizing the release. So, ba't ang sinisisi nyo ang Vice Presidente? Ang proximate cause na meron siyang confidential and intelligence fund, ang Presidente. Okay. Na nagawa niya in 11 days na paggamit kasi kailan lang na ibaba. Kung hindi babalik, may prinsipyo tayo sa budget na bumabalik sa treasury kung hindi mo nagamit. Humingi ka. Nababasa yun ng November. Kailangan mong ialat. Diba? Ganun lang kasimple yung budgeting. Pinapahirapan ng mga Congress people kasi meron silang agenda. Ang agenda nila, pahiyain si Vice Presidente. Diba? In the lexicon today, igurgur si Vice Presidente. Wala tayong magagawa kung yun talaga ang agenda. At nakita ng taong bayan
ang pagtatanong nila. Doon lang nakafocus. Hindi nga tinitingnan yung accomplishment report eh. 'Di ba? So bakit pa tayo nagkaroon ng briefing? Yun yung undertone eh. Na sa tingin ko, it's about time na baguhin ang budget process, baguhin ang pag-i-scrutinize sa budget, ha? Huwag magsinungaling tungkol sa continuing appropriation, sa line item, sa oversight. Ha? Kasi overreach na ho ito. Nag-present siya ng budget niya. Sinagot niya lahat ng issues. Ano ho pa ang policy consideration na kailangan niyo pag-usapan? 8% lang ang increase niya. Sasabihin ng iba, malaki rin yung 8%. Oo, pero kung ito babangga mo sa accomplishment, may nagawa. 'Di ba? So, kung yun nga ang ibang mga politicians, may extra fund to help their district, yung Vice President elected nationally, sasabihin mo, ito lang ang budget mo. At tama rin siya doon. Nang sinabi niya, wag ho niyo akong i-compare sa dating Vice Presidente. Kasi ho ako nag-request para mapadali ang aking trabaho at mas marami pa ang maservisyohan ko. Kasi ho yung mandato na 32 million, yun ho ay the highest in the history of campaign politics na nakakuha. So kung ganun ang mandato mo, siyempre ang taong bayan nag-e-expect na maraming tulong. At hindi naman siya namumudmud basta-basta. May programa siya. And kapansin-pansin na masyado silang talagang nakafocus dito sa confidential funds ng Office of the Vice President na ngayong taon nga ay wala. At the same time, last year din, ngayong taon and next year ay kumbaga wala. Pero doon sa mga mas malaki pa na confidential funds, wala tayong naririnig kung bubusisiin ba nila. Parang kagaya din ito, implementation sa arrest warrant sa KOJC, di natin alam kung same din ba yung implementation sa iba pang mga arrest warrant, Prof. Di ba, Admar, may pattern eh. At yung pattern, wala din yung fairness. So kung may pattern sa isang kasamahan mo nung eleksyon at may pattern sa isang tumulong, at uulitin ko ang sinabi ko dito noon, lahat ng tumakbong senator, lahat ng nanalong senator, dumadaan kay Pastor Quiboloy. Dadaan at dadaan sa Davao. At bago lumipad, daan muna tayo dito. Meet and greet. Diba? So kung kilala nila si Pastor noon, bakit ngayon, ang tanong ko sa Senado, ba't wala sa inyo tumatayo? Hindi para kay Pastor Quiboloy, sa ginagawa sa congregation. Doon ako, kasi ilang taon na akong nandito sa politika, ilang taon na pag may national candidate, ang parating sasabihin, kailan ba tayo makakadaan kay pastor? Nakakuha na ba tayo ng schedule? Meet and greet lang, magpapakilala. O anong hinihingi? Pastor, sana po matulungan ako ninyo. Pastor, sana matulungan ako ng inyong miyembro. So, real politic tayo. Real talk. So, kaya nga ako, ang sinasabi ko, bakit walang tumayo sa mga senador sa KOJC? Kasi takot kayo kay Marcos? Ganun kasimple. Prof, kapansin-pansin, di ba, tinatanong nila yung sa bakit mabilis na naubos yung pera, considering August yata yung hiniling, tapos December na naibigay, sabi mo nga, dapat na magamit, o di kaya mababalik ito. So, ginamit na agad-agad. Pero di sila nag-question doon sa pagbabalik agad, wala pang December, doon sa budget ng PhilHealth. Diba? Nakikita mo yung mas malaki yun, mas malaki yung pondo na yun. Mas malaki yun. At saka yun, potentially, pwede yung plunder. Pwede yung malversation because that money was allotted for health. For the universal health care. Diba? Kaya nga, at least merong nasa dilaw, si Justice Carpio, na nagsabi kay Finance Secretary
na may problema ka dyan sa ginagawa mo. And the letter was made public. So, makikita mo dyan na kung gaano nila i-juggle ang pondo, napakadali. Pero sa isang vice presidente, dudurugin ka nila. Biro mo, ano bang paulit-ulit kahapon? 250 million in 11 days. 250 million in 11 days. Seriously? Kayo ay nagre-review ng general ng NEP, ng National Expenditure Program, at paparusahan nyo yung nakaka-implement. Hindi ba nga ang issue utilization at absorptive capacity? Naku, wala yung Okay. Nakulat sila. Dahil may isang taong kayang gumasto na lahat, dito ko yung gagamitin, dito, o ito. Paano mo kukunin ang 250 million? Kasi yung insinuation, 250 million in 11 days, binulsa. Sus, Ginoo. Di kasuhan nyo si BP. Ma'am, maraming nagsasabi na at marami kumbaga, nasasayangan sa chance sa hearing ng OVP na sana raw natuloy ang contempt order. Kasi pag natuloy daw, ma'am, nako, masaya daw ang mangyayari. Anong masasabi mo doon, ma'am? Alam mo, hindi nila kayang i-contempt. Kasi nakikita nila yung public support and the public, imaginein mo ha, kinontempt si BP. Tingnan natin, yung magmamarcha sa daan. Ganun lang yung kasimple, real politic. They know the numbers of BP. That's why yung survey na yan, tingnan mo ang pagka-release. Diba? Release dun sa may problema tungkol sa KOJC, labas na natin yung survey na yan. Tapos release, yung tama yung timing. Pagkatapos magte-testify, mag-briefing si VP. O, di ba ang siste, bababa ang trust. Tumaas ang trust ng isa. So, ang tanong ko, kailan ba yung kinuna, yung survey na yan? So, sa akin, yung ginawa ni BP, desisyon niya yon at desisyon rin ng Kongreso kung paano siya tratuhin. Nako, abangan natin ang September 10 kung ano ang kanilang plan B, ma'am. Kasi yung plan A nila, sablay no? Napakasablay. Hindi ba, kung stick to the plan, iba-ibahin mo naman ang tanong. Diba? Ayusin mo. Kasi nakaset na yung end. Tinan mo yung mga press release after that. It's the same line. Which means that they have set already the framing of the narrative of BP. Si BP hindi pwede magkwento ng storya niya. Hindi siya pwede magkwento. Natawa nga ako nung sinabi ang editor ng libro niya, yung isang congressman, ikaw ba naman bilugin mo para ka talaga nag-i-edit, no? I mean, it also showed that BP can take a hard ball, but she can also get out with a joke. Diba? And everyone would, and that is, nung height ng kainitan, she came up with that. Sino pong editor? Sino pong di si Raul Manuel. Makita mo, tapos sabi niya, joke lang, ma'am. Ay, and these members of the House were all gigil na gigil. Doon mo makikita yung too much power corrupts. And that is an example of, hey, you're just there for 3 years. Tsaka, the BP is 6 years. Maalala na natin na lahat ng mga politiko noon nagmamano kay VP. Kahit nga yung pamilya ni BBM nagmamano di ba? Pero ngayon, nakita natin, tatatlo na lang silang nandun sa Kongreso for VP. Number 1, si GMA. Number 2, si Kong Claude Bautista. Number 3, si Congresswoman Cardema. At yung pang-apat, hindi na... Ungab. Si Ungab. Si Ungab din, Congressman Ungab. At saka na-surpresa ako kay Kong Alvarez.
Sabi ko, pa, talaga nga naman si Kong Alvarez ng Palawan. Kasi ang mga tanong niya, sabi ko, pero on policy grounds, maganda yung mga sinasabi ni Ungab, ni Arroyo, ni Cardema, si Bautista. Si Bautista kilala naman talagang kanya. At saka alam mo, nakakalungkot, MJ, yung mga kaibigan niya dati, di ba may isa siyang tinulungan maging speaker? Hindi mo man lang nakita dyan. Oo nga eh. Si pangalan na ito? Si Velasco. Velasco. Oh. Di ba? So makikita mo ang politika. Talagang tama si Presidente Erap. Weather lang yan. Ang problema, si Vice Presidente ganun. Di ba? Ang problema, si Vice Presidente, diretsuhan. Kung kaibigan kita, kaibigan kita. We're not even talking of loyalty. We're talking of, I was there for you. Diba? Nobody can. Yung iba, ang balita ko, yung ibang mga kongresista na kakilala ko, sumilip. Tapos nung nakitang, Sus Ginoo, nag-iisa siya. Labas ka agad. Hindi nila pinakinggan yung debate, nung nakita nilang nag-iisa si Vice Presidente. I mean, those of weak mind do not see what the Vice President did. When you see a Vice President sitting by her lonesome, you know something's gonna happen. Unfortunately, they were so focused on their power that they never extended courtesy to the Vice President, and it shows. You know, it's a lonely position to be President, Vice President. It's a thankless job, especially when you have this. Ang Diba? ang kaabang-abang, ma'am, kung haharapin ba siya ni Speaker Martin face to face. No? I doubt. Hindi nga siya winelcome dyan eh. Di ba ang protocol naman may bababa. Kita mo nung dati si Sandro, di ba? Si Congressman Marcos was there. Si Congressman Marcos moved that we pass the budget of ganyan-ganyan today. And that tells you, in these things, for a 44-year-old female leader, I think she will remember those things. Tsaka, Abo ma'am, may kukumpara mo rin ang treatment ng ni former President Duterte sa budget noon ni Leni Robredo. Na meron ngang di ba? Meron ngang ilang mga taon nga minuto lang approve agad ang budget ng OVP. Hindi katulad ngayon na if you compare Leni to VP Sara na grabe kung makabira si Leni Robredo kay PRD. Ngayon, kasama po sa kampanya, unity team. At ang speaker ay ang naging campaign manager ng unity team noong eleksyon. Di ba? Parang walang pinagsamahan ang nangyayari. Sino ang mas gentleman? Si BBM at si speaker o ang dating Pangulong Duterte? Di ba? At saka yung kay Presidente Duterte nung gustong tirahin na si VP Leni, anong sinabi niya? Itigil niyo yan. That is presidential courage. That is a leader. Yung di ba nung after niyang magpadala ng video sa UN, di ba? Tapos yung mga kasamahan ni Presidente raring to, jab the Vice President, sinabi niya, itigil niyo yan. Ayoko niyan. That is leadership. At tuwing magkakasama sila, kahit hindi sila galing sa isang partido, parating linoloko ni President Duterte si Vice President Leni. I mean, it shows the humanity. Mahirap ang posisyon ng presidente at vice presidente. Napakahirap yung naghihintay ka para mamatay ang presidente. Napakahirap yun. Tapos talagang spare tire ka kasi sa budget talagang maliit. Pero tama ka doon nung sinabi mo, sino ba ang may supermajority nung panahon ni Presidente Duterte?
And yet, mabilis nakakalabas ang budget ni Vice President Robredo. Kung humingi siguro siya, baka napagbigyan. Kasi again, yung politika mahirap kung walang personal relationship ang presidente at vice presidente. Kasi hindi nagkakatulungan. Mas mahirap ito ngayon. Nagkatulungan, pero tinapon. Yun ang mahirap. Ma'am, speaking of the former president, ongoing pa ngayon, ewan ko lang, ongoing po, tapos na yung Quadcom Committee sa House of Representatives. Alam mo naman, ang target noon, di ba? Pogo, tsaka EJK. Sino ba nasa dulo noon? Former President Rodrigo Duterte. Last week, nagkaroon sila ng mga witness ng mga bilanggo na inuugnay ang dating presidente sa pagpapapatay di umano ng tatlong Chinese drug lord at ang nag-utos raw ay si PRD. Ngayong araw, may isang active police colonel ang nagdudugtong sa pangalan ni Senator Bato kaugnay sa issue. Talagang wala silang ibang habol, ma'am, no? Aside kay VP, itong tatay niya, sinasangkalan rin sa mga pagdinig. At saka MJ, iniisa-isa talaga ang maka-Duterte. Diba? Si Harry Roque, kayo mga SMNI, si Harry Roque, si Bato, si Senator Go, diba? Pinailan ng mga, hindi naman pinailan, nag-file lang sa DOJ. Kaya parehong script Hindi sa korte, pero sa DOJ, sa piskalya. Diba? Kung naniniwala ka matibay yung kaso mo, i-file mo sa korte. Sa daming sinirox na papel, diba? At walang congressional hearing, walang congressional report that says guilty. Pero pinail. Kung makikita mo, alam mo, ang hindi ko maintindihan, sige, tinira-tira nyo. Merong sinasabi, papapasukin si ICC ng September. Okay. Napakaliit rin ang time frame nila. Mag-e-eleksyon. Ginagalit nyo ang taong bayan. Parati kong sinasabi, the voters are angry. Why? Because you are so up into politics while we are hungry and we worry about the future. And we worry about tomorrow. Hindi ba makakakita ka ng backlash sa eleksyon? Diba? Naalala nyo yung uno noong 2007? Ang nanalo lang, isa, si Joker Arroyo. The rest, isa, na kay GMA, si Joker Arroyo. The 11 were all opposition. Okay? So, what am I saying? All I'm saying is, go ahead, start, doing fires all around you. And the slate of this administration will have a hard time. Prof, marapit na po yung halalan. Do you think meron pang lalapit sa mga Duterte para hingin yung kanilang suporta at magpapakapal sa kanilang mga mukha? Well, there is an internal survey of the Palace where it shows that President Rodrigo Roa Duterte remains to be the trusted, higher than the President, which they are not, that's an internal poll. Second, if you look at what makes the Vice President buoyant, it's still Mindanao and some of Visayas. What makes the President sink is Mindanao. Okay? So in terms of baluarte, I think, and ito yung Mindanao, ilang beses na sila dyan pa ikot-ikot para sa ayuda distribution. Diba? O sa tingin mo kaya yung ginawa nila sa KOJC, yung ayuda distribution nila will, convert into votes for them? I doubt. It will take another, billions of pesos to get Mindanao into the proper shape that they want. But this administration has a lot of money. But I think the Filipino people learned one word, na budol. Okay? Ulitin mo lang yan. Huwag kayong magpabudol. Immediately, sino ang papasok sa isip mo? Na focus group discussion namin ito, on the budol. Kung narinig nyo ang salitang budol, sino pumapasok sa isipan nyo? Yung ba ng budol at nag-endorse, iboboto nyo? Hindi. 100%.
yung nagbudol at parating nagsisinungaling, iboboto nyo, 95%. Hindi. So, the people understand what is happening. Hindi ho tanga, uulitin ko, paulit-ulit akong sinasabi, hindi ho tanga ang mga Pilipino. Dahil lang sila sa sitwasyon nila ng ekonomiya, kaya sila nagpapabudol. Kasi ang hope nila, mabago yung antas nila. Pero ito ngayon, hindi lang pag tiningnan mo ang demographics, hindi lang ho yung poor. Diba yung food poor? Sabihin mo lang, ay may 61 ho kayo. Di ba? Nare-remind ang tao, nagagalit. Mas lalo nagagalit ang middle class. Kasi lumiliit yung middle class, lumalaki yung poor. Yan ho ang demographics ng ating botante. So yung mga politiko na ang feeling nila, oh may ayuda naman, i-distribute natin ito. Tatanggapin ho yan. Pero hindi kayo iboboto. Pero meron po ba kayong it's either tahimik lang sila na sumusuporta sa mga Duterte o wala talaga silang magagawa, or kung ano ba, may kung ano yung senaryo dyan sa Kamara ngayon, or at mercy rin sila? Admar, ang sagot ko dyan, whether. They know who is the winner. But they need money to bring to their district, projects to bring to their district, and money for campaign. Sasakay sila dyan. Pero tingnan mo ang parati kong sinasabi, may alyansa ng Bagong Pilipinas. Paano yan sa ground? Tingnan mo sa ground. Di ba? Kung bumaba kayo dyan, kaninong stage tatayo yung kandidato ng administrasyon? Hindi ba man nagkagulo-gulo? Sinong susuportahan? Meron kang 45 days ang national candidates. Hindi pa siguro magulo yan. Pag pumasok ang local, kaguluhan na yan. Each man or woman to its own. Magre-rely ka sa network ng administration na governed by money. Pag nawala yung money, pag nabulsa nung leader nyo yung pera nyo, magkakwan yan, magbe-meltdown. Pero kalaban dun sa iilan lang ang pondo, pero kausap, botante, walang mga world leaders. Yan yung magkikita natin ngayon. So kumbaga, maaari din na ginagamit lang din sila, yung kasalukuyang administration, para dito sa tie-up na ito ng iba't ibang mga political parties para din sa darating na halalan. Totoo yan, Admar. Pero alam mo, ang pinaka-question mark, yung Miro system. Kaya lahat yan didikit sa administrasyon, kaya hindi natin alam yung Miro system. Ang kanilang iniisip, dapat nandun ka sa administration para ka proprotektahan. Marami na ho tayong kaso ng mga nasa administrasyon na nahuhulog dahil sa operasyon. So, tingnan mo natin kung anong mangyayari. Siguro, Prof, bilang panghuli sa ating mga kababayan, kasi nga, ano na ngayon, August, papasok na yung September, maliban sa maririnig na natin si Jose Marichan. September, October, malapit na yan. Filing na rin ng COC. At alam naman natin na magiging abala ang mga kinatawan ng taong bayan kuno na uuwi para at least mangampanya, early campaigning. Ano yung dapat na tandaan ng ating mga kababayan? Sa kabila po ng mga pangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na kung tingin talaga nila hindi na aakma o hindi na ayon ang mga ginagawa ngayon para sa pangangailangan ng taong bayan. Well, ako tatlong bagay. Una, nabudol ba kayo? Pangalawa, itong past na 3 taon, were you better off? Mas okay ba ang pamumuhay nyo ng personal at ng pamilya? Pangatlo, totoo ho ba na hindi kayo food poor? Diba? I-connecta mo lang yon. At tayo ho'y manampalataya na tayo'y matulungan ng buong may kapal sa desisyon na gagawin natin. Kasi itong desisyon na ito is crucial
for the Republic in the next 3 years. We do not want this kind of 3 years. We want a better 3 years where public service is number one rather than political aggrandizement.